po ipalakpak ang ating po mga kamay sa Panginoon. Lord, you are the King of Kings and the Lord of Lords. You deserve all the highest praise. Hallelujah. Let's sing our God. Our God, a firm foundation, our rock, the only solid ground. As nations rise and fall. Amen. Kingdoms once strong, now shaken, but we trust forever in your name. The name of Jesus. We trust in you, Lord. We trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Amen. Jesus, you are victorious. Sing unmatched, unmatched in all your wisdom. In love and justice you will reign, and every knee will bow. We bring our expectations. Our hope is anchored in your name, the name of Jesus. Amen. Whoa, whoa, we trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Yeah. You are victorious, Jesus. Who will lift you up, your holy name? You're the King of Kings and the Lord of Lords. We lift our banner high. We lift our banner high. Amen. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You are the only King forever. Amen. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Amen. Almighty God will lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Victorious. Oh, oh, you are victorious, Jesus. Hallelujah. Amen. Purihin ka po, Diyos. Thank you for your precious gift for us, oh God. Thank you, Jesus. Thank you for your love. Nothing compares to you, Lord. Hallelujah.
can separate. Even if I run away, your love never fails. Amen. I know I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Your love never fails. Oh, you stay the same. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, amen. Because I know that you love me, yeah. Your love never fails, hallelujah. Yeah. Your love never fails. The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in these open seas. Your love never fails, never fails. The chasm is far too wide, and I never thought I'd reach the other side. But your love never fails, 'cause you stay the same, yeah. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning, amen. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me, yeah. Your love never fails, yeah. Your love never fails. We declare, you make all things work together for my good. We declare, you make all things work together for my good. We believe you make all things work together for my good, amen. You make all things work together for my good. You make all things work together for my good, for my good. You make all things work together for my good, amen. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me, yeah. Your love never fails, no, no. Your love never fails. Your love never fails. Hallelujah. Yes, Lord. Your love never fails. Kahit kailan, O Diyos. And we declare, you make all things work together for my good. We believe, Lord. You make all things work together for my good. You make
You make all things work together for my good. You make all things work together for my good. Yes, Lord God. Hallelujah. We believe, Lord, sa kabila ng iba't ibang mga pagsubok, Panginoon, You are good all the time. At sa anumang panahon at sitwasyon, Lord, we will never be alone. You are always with us. You are Emmanuel. You are with us, O Lord God. At sa panahon ng mga pagsubok, sabi nga ng mga salita mo, bibigyan mo kami ng lakas, sasamahan mo kami, pangungunahan mo po kami, upang kami po ay magtagumpay. We will never be alone, O God. Hallelujah. In the dark, you lift my eyes. For this journey you design. Your light can fill me. Let my heart align with you. In your word and in your flood. Your voice calling me. Fade into my soul. And all you reign in my soul. And all you reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. And all you reign in my soul. And all you reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. Though my world may fall and fade, You alone are sovereign still. Constant in my trial. On the earth Your kingdom reign. All creation brings You praise. Jesus, You Your name lifted high. And Oh, You reign in my soul. and Oh, You reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. Oh, You reign in my soul. Oh, You reign in my soul. I will never be alone. I will never. Would You reign? Oh, You reign in my soul. Oh, You reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. Oh, You reign in my soul. Oh, You reign in my soul. I will never be alone. I will never be alone. Yeah. I will never be alone. I will never be alone. Oh, Jesus. My soul revived in Your broken hands. Gracious blood wore my sin and shame. Now forever until the end. Oh, You reign.
my soul revive in your broken hands. Gracious blood for my sin and shame, now forever until the end. Oh, you reign, oh, you reign, oh, you reign in my soul, oh, you reign in my soul. I will never be alone, I will never be alone. Oh, you reign in my soul, oh, you reign in my soul. I will never be alone. Oh, you reign, oh, you reign in my soul, oh, you reign in my soul. I will never be alone, I will never be alone. Oh, you reign in my soul, oh, you reign in my soul. I will never be my soul revive in your broken hands. Gracious blood wore my sin and shame, now forever until the end. Oh, you reign, oh, you reign, and my soul revive in your broken hands. Gracious blood wore my sin and shame, now forever until the end. Oh, you reign, oh, you reign, oh, you reign in my soul, oh, you reign in my soul. I will never be alone, I will never be alone. Oh, you reign in my soul, oh, you reign in my soul. I will never be alone, I will never. Oh, you reign, oh, you reign in my soul, oh, you reign in my soul. I will never be alone. Yes, Lord. I will never be alone. Oh, you reign in my soul, oh, you reign in my soul. I will never be alone, I will never be alone. We will never be alone, Lord. You are with us, Lord. You are with us, oh God. Yes, Lord. Ikaw po ang aming matibay na sandigan. Ikaw po ang aming pundasyon, o Diyos. At yung mga nagtitiwala sa iyo, Lord, will never fail, but will be victorious, O God. Amen. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest rain, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood
and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. Yes. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. Amen. My anchor holds within the veil. Oh yeah, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. In Christ, Christ alone, amen. Cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Jesus, when He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found. Yes, Lord. Just in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Hallelujah. Whoa. Jesus, the name above every name, King of kings and Lord of lords. We praise your name, we lift you up, Jesus. Oh, sa lahat ng panahon, sa anumang sitwasyon, itataas ang ngalan mo. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all.
storm, through the storm. He is Lord, Lord of all. Through the storm, through the storm, He is Lord, Lord of all. King of kings and Lord of lords. Through every storm, you are Lord, Lord of all. Sa iyo po ang lahat ng paborit pagsamba, O Diyos. In Jesus' name, hallelujah! Magandang araw sa ating lahat. Araw uli ng linggo, araw ng pagsamba sa Diyos. Ito'y araw ng pamamahinga sa kadahilan na nakapagka tayo sumamba sa Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng kapayapaan, ng kapahingaan sa kabuuan ng ating buong pagkatao. Sa araw na ito ng linggo, ating babasahin uli ang 2 talata na ating pagbabatayan ng ating paksa sa ating pagsamba sa Diyos at pakikinig sa Kanyang salita. Sa aklat ng Joel chapter 2, 12 to 13, ito binanggit, babasahin ko. Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning, and rend your hearts, and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger, and abounding in steadfast love, and He relents over disaster. Tayo manalangin saglit. Panginoon, amin po inilalapit itong pakikinig namin ng iyong salita. Pangunahan niyo po kami at patnubayan na ang mga salita makapagsalita po kayo sa bawat isa. At kayo po ang magbigay sa amin ng unawa, ng paghahalaga sa sinasabi ng iyong salita upang iti makadagdag sa aming kaunawaan tungkol sa Diyos at magtatag kami ng pagtitiwala sa Panginoon. Pagpalain niyo po yung paksa namin sa araw nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa ay ang halaga ng pananalangin at pag-aayuno. Binanggit ng UN Chief na itong COVID-19, ito yung pinaka-worst crisis magmula ng World War II habang dumadami yung mga namamatay dahil dito sa salot. Ngayon, itong salot na ito ay makikita natin ang naapekto buong mundo. Binabanggit 203 nations na sa daigdig at siyang merong na-impact na ng coronavirus. Ngayon, ito may apekto sa ating buhay. Ang mga tao ay nagkakaroon ng takot, ng patuloy na pangamba sa kung paano nila haharapin ang sitwasyon sa buhay. Pero hindi lamang yung takot dito sa salot ang siyang kinatatakutan, kundi yung ikabubuhay. Sa dahilan na tayo ay ang mga bansa ay nagtatag ng quarantine, yung mga tao mananatili sa bahay, ipinasara yung mga iba't ibang pagawaan at marami ay nawalan ng hanap buhay. At yung inaasahan nila na pagkakakitaan upang tumugon sa kanilang pang-araw-araw na buhay ay natigil. At ang inaasahan nila ay tulong na magmumula sa Diyos. Ngayon, pagka tinignan natin itong salot na ito, wala pang liwanag kung saan hahantong ang magagawa dito sa ating buhay at dito sa daigdig na ito. Ngayon, pag ang binatayan natin ay salita ng Diyos, ating makikita na ang Diyos ang siyang may pamamahala mula sa langit hanggang dito sa lupa. At ang Diyos, alam natin yung kanyang taglay na katangian. Bagamat siya Diyos na tinatawag na pag-ibig at merong kahabagan sa ating mga tao. Siya naman ay Diyos na banal at matuwid. At siya nagpapairal ng katarungan. At kapag atin tiningnan naman yung pinamamahalaan niyang lupa sa daigdig nito, ay mapapansin yung palala na paggawa ng kasalanan, karumihan, wickedness ng mga tao. Pagka ating pinansin din,
pagka pinagbatayan natin ng Bible at yung uri ng pagsama ng tao, ito na rin ang pinakamasama na pamumuhay ng tao mula ng likhain ang tao. Bagamat maunlad na yung ating buhay, yung technology, yung mga ginagamit natin sa ating buhay, yung iba't ibang narating na natin na sa talino ng tao, para bang sinasabi niya na kaya ko na harapin ang buhay sa daigdig nito na maraming ang lugar. Pinabanggit, hindi na relevant ang Diyos. Hindi na nila kailangan ang Diyos. Sila may talino, sila mayroong lakas, meron silang yaman. Nagagawa nila ang lahat ng bagay. At kanilang ginagawa na kung ano yung maibigan. At talagang yung tagapamahala ng daigdig nito, hindi na pinapansin. Ngayon, pagka pinag-usapan natin yung tungkol sa kasalanan o krimen, at ating pinag-usapan naman ang katarungan, pagka sa tao meron nakagawa ng kasalanan, ninanais ng mamamayan na iserve ang justice. At yung nararapat na parusahan ay patawan ng parusa. Pagka hindi iginawad ang katarungan, magagalit ang mga tao. At hindi lamang yun, yung katarungan na isineserve sa pinamamahalaan, ito yung nagdudulot ng kapayapaan at kaayusan doon sa bayan. Sa ngayon, pagka ating pinansin, yung pamamahala naman ng Diyos. Ang Diyos ay meron ding hustisya at ipinahayag doon sa kanyang salita sa Romans 1:18. May puot ang Diyos doon sa lahat ng kasalanan ginagawa ng tao, sapagkat yung pagkakilala niya sa Panginoon ay kanyang napipigilan dahil sa kanyang kalikuan at kasamaan. So pagka atin tiningnan yung attitude ng Diyos at yung kanyang katarungan, meron siyang matinding galit o puot doon sa kasalanan at kasamaan ng tao. At pagka atin tiningnan yung sinasabi sa Scripture, pagka merong puot ang Diyos, ang dumarating ay salot. Merong kamatayan na dumarating. Ngayon, dito sa ating text na pag-uusapan, itong halaga nitong pananalangin at pag-aayuno, binanggit dito na yung iti sa Joel chapter 2, 12 to 13, doon sa chapter 1 makikita natin yung kasaysayan na nagaganap doon sa bayan ng Diyos, ang Israel. Doon ay nagkaroon ng salot naman na balang. Ilang uri ng balang ang sumalaki doon sa bansang Israel. At inubos talaga yung lahat ng nakatanim at lahat ng sariwa, maging iti pananim na gulay, butil o kaya punong kahoy. Talagang na-ravage ito ang buong-buo na bansang Israel. At kapag tinignan natin ang sabi, ito na raw yung isa sa pinakamasamang salot na dinaanan ng Israel, na yung mga tao sa panahong yun ay binabanggit na ito na rin yung pinakamasamang salot na dumaan sa kanilang bansa. At pagka ating pinansin, saan nanggaling yung salot? Binabanggit sa Scripture na yung bansang Israel, yung bayan ng Diyos, meron silang tipan sa Panginoon na sila'y susunod sa salita ng Diyos. Kaya lamang kanilang pinabayaan ng Diyos. Pinabayaan nila ang pagsamba. At yung iba'y sumamba na sa Diyos-Diyusan, yung iba'y nagpakarumi na, nagpakasama, at dumating yung salot sa kanilang bansa. And then, binanggit ito sa chapter 2, verse 12, binanggit na pagkaraan ng salot na yun, meron pa uling darating at higit na mabigat. At narito binanggit na sabi, "Yet even now, declares the Lord, return to me with all your heart and with fasting, weeping and mourning, and rend your heart and not your garments." Pagka ating pinansin yung salitang yet even now, tinutukoy dito na yung Panginoon ay nagnanais ng mabilisang pagbabalik loob sa Diyos. Ang sabi, even now. So tinutukoy talaga na merong urgency yung pagbabalik loob sa Diyos. Sa kadahilanan meron darating na higit na mabigat na masamang magaganap doon sa bansa. At ang binabanggit, yet even now, ngayon na, hindi na bukas, hindi na sa makalawa, hindi na sa ipupuspon pa. Even now, ngayon na. So itinatatag din, pagka atin naman tiningnan yung buhay natin, mga tao sa daigdig na ito, kailan magbabalikan ng mga tao sa Diyos? O kaya yung bayan ng Diyos, kailan sila mag-aayos ng kanilang spiritual life?
Kailan nila iaayos ang kanilang kaugnayan sa Panginoon, yung kanilang prayer life, yung kanilang devotion, yung kanilang pagsunod sa Panginoon, yung kanilang commitment, yung kanilang devotion sa Panginoon. Kailan nila ito gagawin? Kailan nila ito itatatag? Pagka tinignan natin yung sinasabi ng Panginoon, merong urgency, dapat ngayon na. Hindi na bukas. Hindi na ipopospone natin. Bakit? Tinitingnan natin yung salot na ito ay patuloy ito mananalasa o magpapatuloy. Wala ito talagang masasabi kung hanggang kailan. Wala pang panlunas dito. At dahil sa binabanggit, after a year pa maaaring maimbento yung vaccine, ay maaaring milyon ang pwedeng mamatay sa buong daigdig. Kaya lamang, tayo namang mananalig sa Panginoon. Binabanggit na magbalik loob sa Panginoon. Bakit? Tayo yung pinili ng Diyos na mamagitan sa daigdig nito. Tayo yung pinili ng Diyos upang magdala ng salita ng Panginoon at magdala ng pagliligtas ng Diyos sa ating daigdig. Na tayo yung talagang binabanggit na siyang asin ng sanlibutan. Tayo yung ilo ng sanlibutan. Tayo yung aasahan ng Diyos na mamamagitan o kaya pipigil sa anumang uri ng salot na darating sa ating daigdig. Kaya lamang binanggit, yung bayan ng Diyos mag-ayos ng kanilang spiritual life, mag-ayos ng kanilang kaugnayan sa Panginoon. Yung iayos natin yung ating worship, yung ating prayer life, yung ating pag-aaral ng salita ng salita ng Diyos at yung ating pagsunod. Bakit? Binabanggit, yet even now, so sa ating ding panahon, kailan natin gagawin ang pag-aayos ng spiritual life? Kailan natin gagawin yung mas malalim na pamamagitan sa Panginoon? Sa kadahilanan na merong urgency yung sitwasyon, binabanggit nga na yung mga bansa ay nagmamadali at binabanggit lahat ng kakailanganin, binabanggit may urgency. Hindi pwedeng yung bang magpatagal-tagal pa. Maging supplier ay pinagmamadali. Yung mga pamamahala dito ng mga doktor, kung paano masusugpo itong pagdami ng bilang ng mga ma-infect ng coronavirus, pinagmamadali. Lahat pinagmamadali. At narito ang Diyos, pinagmamadali rin yung kanyang bayan. Saan? Sa pagbabalik loob sa Panginoon. Pansinin ninyo doon sa binanggit, doon sa talata. Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart. So dito tinutukoy na pinababalik loob ng Panginoon ang kanyang bayan. Saan magbabalik loob? So unang pag-ibig ng bayan ng Diyos sa Diyos. Yung unang pag-ibig natin sa Panginoon, yung first love natin. Pero hindi lamang yung susukatin natin yung first love natin, kundi ating aalamin ano ba yung first love ng early Christian sa Panginoon. Paano nila ginawa yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig do sa salita ng Panginoon, pag-ibig sa pinagagawa ng Diyos. So, doon itinatatag na yung bang true repentance, magnanais na tayong magbalikan sa Panginoon ng lubusan. Sabi nga dito sa talata, return to me with all your heart. Hindi half-hearted, hindi yung bang magbibigay lamang, hindi yung bang magnanais lamang na makasamba o kaya yung makapagbasa ng Bible at makapag-pray. Binabanggit na return to me with all your heart, buong puso, hindi half-hearted. Paano tayo magbibigay ng ating pasya sa Diyos? Buong puso. Paano natin bibigay yung ating commitment? Buong puso. Paano natin gagawin ang pagsunod? Buong puso. Binabanggit with all your heart. Magbabalik loob tayo sa Panginoon at tinitingnan ng Panginoon yung ating attitude doon sa ating pagbabalik loob sa Panginoon. Ang totoo niyan, bawat believer, meron siyang covenant sa Panginoon. Binabanggit na yung baang pagkaraan natin tanggapin si Jesus Christ na Lord and Savior ng ating buhay. Ating ipinahayag na, Lord, mula ngayon kayo na po susundin ko sa lahat ng araw ng aking buhay. Itatag natin yung pasyang iyon. Binanggit na ipinagagawa ng Diyos sa atin na iibigin natin ng Diyos ng buong puso, ng buong kalwa, ng buong pag-iisip at buong lakas. Itinatatag ba natin ito? Kung ito yung pangunahing utos at hindi natin nasusunod, ito rin yung pangunahing kasalanan na dapat natin pagsisihan. Buong-buo ba nating ipinasya na iibigin ng Diyos ng higit sa lahat, higit sa ating pamilya, higit do sa ating trabaho, higit do sa ating mga inaasahan sa buhay, higit do sa ating pangarap.
Totoo nga bang ang Diyos ang siyang nasa itaas ng ating pag-ibig sa ating buhay? At atin na rin itatatag gaano kalaki at gaano kahalaga ang Diyos sa atin. Pagka ikunumpara natin sa ating sarili, pagkalayo-layo ang halaga ng Diyos sa atin kesa ron sa ating sarili. So, ating bibigyan ng malaking halaga yung Diyos kesa ating buhay. Kung ano hinihingi niya, ito yung ating ibibigay. Kaya nga narito, meron tayong tipan sa Diyos. Susunod tayo sa Panginoon. Totoo nga bang sinusunod natin siya? Kung meron siyang ipinagagawa sa atin, ginagawa ba natin? So, yun ang isang bahagi ng pagbabalik loob sa Panginoon at pansinin natin yung binabanggit doon sa talata pa rin. Return to me with all your heart. Kaya lamang binabanggit na hindi lamang pagpapahayag ng ating labi ang ninanais ng Panginoon. Hindi lamang pagsasabing, I confess na ng aking lahat na kasalanan. Gusto ko na pong sumunod. Kaya lamang binabanggit dito na ang sabi ay, yung bang rend your heart and not your garments. O, tinutukoy dito na ang true repentance ay yung talagang lubusan sa ating puso, yung pagnanais na natin sumunod sa Panginoon. Hindi yung pakitan tao lamang o kaya may gawa lamang natin o kaya yung basta nag-confess tayo ng ating kasalanan. Hindi ganun lamang. Hindi pa yun ang hinahanap ng Diyos, kundi yung totoong pagbabago na magagawa ng Diyos sa ating buhay. Pagka binanggit natin, yung true repentance ay magnanais tayo ng kumpletong pagbabago ng ating buong buhay. Hindi ito yung bang yung panlabas lamang na pagpapahayag ng ating nagawang kasalanan. Ngayon, babasahin ko uli yung talata na binanggit. Ang sabi, return to me with all your heart and with fasting, weeping, and mourning, and rend your hearts and not your garments. So yung pagsisisi, merong katunayan, merong pagpapahayag, o kaya pagpapakita na totoo tayo nagsisisi. Dito sa talata ay hindi yung mababaw lamang na pagsisisi. Yung iba nagsasabi, patawarin mo ko sa lahat kong nagawang kasalanan. At uulit na naman ulit sa nagawang kasalanan, patawarin mo ako. At hindi ikukot yung 1 John 1:9 na sabi ko, ipapahayag ko yung aking kasalanan sa Diyos. Ang Diyos ay tapat at banal. Patatawarin ako sa aking kasalanan at lilinisin pa ako sa aking lahat na kalikuan. Totoo yun. Pero naghahanap ang Diyos ng totoong-totoo sa ating puso, yung ating pagsisisi. At dito itinatag ng Panginoon, paano talaga tayo makakapagsisi ng totoong-totoo sa ating buhay? Ang sabi ng Panginoon, tutuhanin mo, ipakita mo yung katunayan. Dito sa talata binabanggit na ang sabi ay with fasting. Ang sabi ay weeping and mourning. Bakit binanggit yung fasting? Yung salitang fasting, denial of self. Ang salitang fasting, pagpapakumbaba ng ating puso sa harapan ng Panginoon. Yung salitang fasting, ating ninanais ng talikuran yung ating kaugnayan sa kamunduhan. At pagnanais na nating mamuhay para sa Diyos. Yung salitang fasting, ang sabi nga ni David, I humbled myself through fasting. So yung fasting, ito yung pagpapakita na talagang nagpapakumbaba na tayo. Inilalagay na natin yung ating sarili sa pamamahala ng Diyos. Kaya nga binanggit ng scripture na ang Diyos may biyaya doon sa mga nagpapakumbaba. So doon natin makikita na ang hinahanap talaga sa atin ng Panginoon, humility. So pagka binabanggit dito na ang sabi with fasting, makikita na natin kung ano talaga nagawa sa pamumuhay ng mga tao. Nawala na yung kanilang humility. Umiral ang kanilang pride. Umiral ang kanilang pagnanais na masunod ang kanilang nais. Yung kanilang kaparaanan sa kanilang kaugnayan sa Diyos. Kaya lamang dito binabanggit, i-deny mo na ngayon ang iyong sarili. Ang sabi, with fasting. Kaya lamang binanggit yung weeping and mourning. Natin ito yung salitang weeping, iniiyakan natin yung nagawa natin bigat do sa puso ng Diyos na nagawa natin paglayo, na nagawa natin kasalanan. Iniyakan natin na nasugatan natin ang puso ng Diyos. Kumbaga, ating naunawaan na kaya napako si Kristo do sa krus ay dahil sa ating kasalanan. Ang bigat na nagawa ng ating kasalanan ay ang parusa ay tumama sa katawan ng Panginoon. Yung lalim ng ating nagawang kasalanan, may sugat sa puso ito ng Diyos. At nakita natin,
yung Panginoon, nag-grieve siya. At atin ngayong iniiyakan na yung ating Panginoon na kinikilala at tagapagligtas ng ating buhay, nasugatan natin ang kanyang puso. At ating tinatatag na talagang iniiyakan natin ito na parang sinasabi natin sa Panginoon, sorry po, patawarin niyo po ako talaga. Hindi ko po nais na yung bang pabigatan ang inyong puso, Panginoon. Patawarin ninyo ako. And then, mourning, yung salitang mourning, ito yung pinakamabigat na emosyon na nararanasan ng tao. At itong salitang mourning, ginagamit lamang ito na pagpipigati o kaya yung kalungkutan ng isang taong namatay ang kanyang pinakamamahal. So dito yung salitang mourning, ating iniiyakan o kaya ikinapipigating mabuti, ating ikinalulungkot na mabuti na nasaktan natin yung relasyon natin sa Diyos. Marahil naipatay natin yung ating kaugnayan sa Panginoon. Marahil napatay natin ng ating kasalanan, yung ating pagsamba sa Diyos, yung ating prayer life, yung ating pagsunod sa Kanyang salita. At tayo nagmomorn ngayon. Bakit? Ating nakita yung ating nagawang kasalanan at pagmamataas laban sa Diyos. Merong namatay. Ang namatay, yung kaugnayan natin sa Panginoon. At bakit ninanais ng Diyos na ibigay sa atin na yung bang ibalik natin yung ating kaugnayan sa Diyos. Nasasaktan ang Diyos na tayo napapailalim sa sumpa. Nais niya tayong pagpalain. Nais niya tayong bigyan ng masarap na klase ng buhay. Nais niya tayong bigyan ng kapayapaan. Nais niyang ialis yung takot sa ating puso. Ninanais niyang ipagkaloob sa atin yung mga nawawala nating pangangailangan sa ating buhay. Kaya nga binabanggit ng Scripture na, and my God shall supply all your needs. So ninanais ng Panginoon ibalik lahat yung nawawala sa atin. Bakit? Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga binabanggit dito sa talata na yung with fasting, weeping, and mourning. So, and rend your heart and not your garments. Ang binabanggit dito ay yung talagang gawakin natin, hindi yung damit, hindi pampakita ang tao lamang, kundi totoo na sa ating puso. Ngayon, itinatag doon sa verse 13, now return to the Lord, your God. At bakit tayo magbabalik loob sa Panginoon? Anong pagkakilala natin sa Diyos? Kapag kami panahon ng salot at nakikita natin ang puot ng Diyos, paano natin itatatag yung pagkakilala natin sa Panginoon? Sabay malupit na Diyos. Sabay isang taong malayo sa ating mga tao. Kasi kapag tayo nagdaranas ng hirap o kaya bigat dahil sa ating nagawang kasalanan o dahil sa pagkalayo natin sa Panginoon, ang ating nasa isip malayo na ang Diyos. Ang Diyos ay naging malupit na sa ating buhay. At ating nakikita ang galit ng Panginoon. Yung puot ng Diyos na pinairal niya sa ating buhay. Kailangan doon sa verse 13, binabanggit, now return to the Lord. Ano pagkakilala natin sa Panginoon na ating babalikan? Ang sabi, for He is gracious and compassionate. Ang sabi, ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos natin, Diyos na magpagbiyaya. Ang Diyos natin ay nagnanais na ipagkaloob sa atin yung mga bagay na naiwala natin o yung nasira natin. Bubuin niya uli yung mga nasira natin. Kung ito man ay yung kaugnayan sa Panginoon, bubuin niya uli yun. Kung nasira ng ating kasalanan o kaya yung pagkalayo sa Diyos, yung ating pamumuhay at yung ating kabuhayan, ibabalik ito ng Panginoon. Iaayos uli ito ng Panginoon. Kung yung lahat ng pagpapala na nais ng Diyos na ibigay sa atin ay napalitan ng sumpa, ang Diyos ay mapagbiyaya. Pagka tayo nagbalik loob sa Panginoon, siya mapagbiyaya. Lilibutin na niya yung lahat ng nagawa nating kasalanan. Lilimutin na niya yung ating atraso sa Diyos. Lilimutin na niya yung pagkukulang natin. At binanggit, He is compassionate. Yung salitang compassion dito ay hindi lamang nahabag sa atin, kundi nais niyang gumawa ng pagkilos sa ating buhay. Dahil sa siya mahabagin, nung narito ang Panginoong Hesukristo dito sa lupa, pagka nakita niya yung hirap na dinadaanan ng bayang Israel, dulot na sila'y marahil ay inaalien naman sa mga espiritu, pinalalaya niya yung taong iyon. At kapag ito naman ay may sakit, siya nagkakaroon din ng kahabagan at kanyang pinagagaling.
So nakita natin kapag ka ang mga tayo nabibigatan at nahihirapan, ang Diyos ay nahabag sa atin at nagnanais siyang gumawa ng himala sa ating buhay. So, ito yung pagtingin natin sa Panginoon. Bakit tayo babalik sa Panginoon? Sapagkat ang ating Diyos ay compassionate. And then, binanggit, slow to anger. Na kapag ka tayo mayroong puso na nagnanais bumalik sa Panginoon, yung kanyang galit, kanya ngayong ililiban na ngayon. Ang sabi, hindi na niya itatatag yung galit. Binanggit na, bagamat endo na yung galit, binabanggit, pipigilan niya ito. At hindi niya ninanais na mapangyari yung sinasabi na katarungan na kailangan natin. Ang ipapalit niya ay biyaya at saka kahabagan. Binanggit din, abounding in loving kindness. Binanggit dito na yung kanyang pagmamahal sa atin, napakasagana talaga. Kaya nga binanggit doon sa nung patawan ng parusa mga Israelites, yung nung makita ni Jeremiah yung bang kasalanan ng mga Israelites at yung parusang dumating sa kanyang nakita pa rin na may mga remnant na iniwanan ng Panginoon at kanyang binanggit. Na sabi, the steadfast love of the Lord. Ang sabi niya, ay lagi itong bago tuwing umaga. Nakikita niya yung pag-ibig ng Panginoon. His mercy never comes to an end. Hindi raw nawawala yung pag-ibig at saka yung kahabagan ng Diyos sa kanyang bayan. Lamang yung bayan ng Diyos, hindi kinikilala ang Panginoon. And then, unrelenting of evil. Tinutukoy dito na yung kung ano man yung salot na darating, ay kanya natong pipigilan, hindi na niya ito itutuloy. Makikita lang natin ang sabi, abounding in the steadfast love, and He relents over disaster. Ngayon, pagka atin tinignan man ngayon yung ating panahon, may salo tayo sa ating kapaligiran. Paano natin naharapin ito bilang mga believer? Simple lamang. Magbalikan tayo sa Panginoon. Atin niya yung itatag na paano natin gagawin ang pagbabalik loob sa Diyos. Ito bang panahon ito, nabalik na ba yung first love natin sa Diyos? Ito bang panahon ito, naitatag na natin ang Diyos lamang ang ating talagang itataas sa ating buhay. Siya lamang yung ating pararangalan. Totoo bang naghahari na ng lubusan ang Diyos sa ating buhay? Itong panahon na ito. So binanggit, prayer and fasting. Ito yung isang napakagandang bagay na pwede natin magawa sa kapanahon ng ito sapagkat kapag tayo nag-aayuno at ipinakikita sa Panginoon, nag-humble tayo ng ating sarili. Maging ang mga Israelites, kapag sila nagkasala at nagnanais silang mamagitan, kanila ngayong ipinagpipray ang kanilang bansa. At sila ay nag-aayuno si Daniel, yung Daniel chapter 9, binanggit doon, si Daniel na magitan. Sa Daniel chapter 10, ay binanggit na siya nagdaos ng 21 days na Daniel's fast. Yung tinutukoy natin na Daniel's fast, 21 days. Bakit? Ano yung kanyang gagawin? Ipakikiusap niya sa Diyos na yung pagpapala ng Panginoon ibalik sa bayang Israel. So nakita natin si Daniel, ang sabi, pinakamamahal ng Diyos, pero ginawa pa rin niya yung pag-aayuno upang ipakita yung pagnanais niya magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Ngayon, sa panahong ito na tayo naririto sa ganitong sitwasyon, makikita lang natin ano yung po pwede natin gawin sa panahong ito. Yung bayan ng Diyos, magbalikan ng lubusan sa Panginoon. Paano natin ito itatatag? Prayer and fasting. Ngayon, sa darating na Holy Week, Huwebes, Biyernes, Sabado, itutuloy pa rin natin yung ating 3 days na paglapit sa Panginoon with fasting. Sa iba na po pwedeng mag-straight ng 3 days prayer and fasting gawin natin. Iba naman ay 2 meal fast per day. Ituloy natin. Gawin pa rin natin yung ating palagi ang ginagawa na sa araw ng pagtubos ng Panginoon sa atin, ating itinatag yung pagbibigay ng halaga ng Panginoon sa ating buhay. Sa araw na yun, magpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. At ulitin kay sinabi sa Psalm 35:13, I humbled myself through fasting. Yung pag-aayuno ay pagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon.
At ito rin yung kaparaanan ng ating pagdidinay ng ating sarili. Sa pagkakataong ito, ating ngayong itatatag paano natin gagawin ang application nito sa ating buhay. Gagawin na natin ito. Dito sa darating na linggong ito, meron tayong 3 days prayer and fasting. Gawin natin itong bagay na ito. Ngayon, marami yung iba sa atin ay nananatili ang kanyang first love sa Panginoon. Ituloy natin yan. Huwag natin pabayaan yan. Sa iba naman na marahil ay merong mga nagaganap na pangyari sa kanyang buhay. Marahil ay siya nalungkot dahil sa meron nangyaring kabiguan sa buhay. O yung iba naman ay dahil sa meron siyang tinitiis na hirap sa buhay at pumapasok sa kanyang isip ay alinlangan sa Panginoon. Ito rin yung pagkakataon. Hanapin natin ang Diyos. At kung meron ba tayong nakikitang pagpapahirap sa ating buhay, pwedeng tapusin ito ng Panginoon. Ngayon kung tayo naman ay nagkaroon ng karamdaman na napakabigat, pwede rin natin itong ilapit sa Diyos. O naman yung ating mga pangangailangan. Narito yung kaparaan ng ginagawa ng Scripture kapag tayo mapagkailangan. Alam natin sa Scripture, yung mga lingkod ng Panginoon, nagpasya na sila'y mag-aayuno sa harapan ng Diyos. Si Moses, 3 times na siya nag-40 days prayer and fasting. At yung una na kanyang prayer and fasting upang katagpuin ng Diyos at nang maibigay sa kanya yung 10 Commandments. Yung dalawa ay nung ipakiusap niya yung mga Israelites na binantaan ng Panginoon ng salot dahil sa kanilang pagsuway sa Panginoon. Another na pinakamagandang halimbawa natin, si Jesus Christ. Ang Panginoong Jesucristo nagpakita rin ng pagpapakumbaba. Paano niya ipinakita ang kanyang pagpapakumbaba? Pagkaraan niyang magpabautismo sa tubig kay Juan Bautista at habang siya nananalangin, bumaba sa kanya kaloob na Holy Spirit. At siya pinangunahan ng Holy Spirit at binanggit. Ang edad niya noon ay 30 years old at siya magsisimula sa ministry. Paano niya sisimulan ng ministry? Ang harapin niya sa ministry ay demonic powers. At paano niya ito pagtatagumpayan? Paano niya pagtatagumpayan ang mga temptation? Siya nag-prayer and fasting for 40 days. Binabanggit sa Luke chapter 4, 40 days na siya tinutukso ng diablo. At paano niya hinarap ang pagtukso ng diablo? Pagpapakumbaba. At ano yung pagpapakumbaba? Prayer and fasting. At ano yung naidulot ng prayer and fasting kay Jesus Christ? Ang binanggit ng Panginoong Jesucristo doon sa sa Matthew 11:28 and following, "Come unto me, all of you who are heavily laden." At binanggit niya na bibigyan ko kayo ng kapahingahan sapagkat ako'y maamo at mababa ang loob. Itinatatag ng Panginoong Jesucristo yung pagiging maamo at mababa ang loob. Ano yung katunayan? Hindi lamang salita. Ang katunayan, yung kanyang prayer and fasting. At binanggit doon sa Philippians 2:8, He humbled Himself and became obedient unto death. Kahit na siya'y dalhin ng Ama doon sa kamatayan, sumunod pa rin siya. At ano yung pinagbabatayan ng obedience? Ano yung pinag-uugatan ng obedience? Humility. So, yung ugat ng obedience ay yung humility. Kaya nga kapag wala yung humility ay wala rin yung perfect na obedience. Sa Panginoong Jesucristo ay itinatag yun. So sa atin din, may tatatag lang natin yung ating ipinangako na tayo susunod sa Panginoon sa lahat ng araw ng ating buhay. Yung atin talagang paghahanap sa Panginoon. Humble ourselves. Ngayon, alam natin yung binanggit ng Scripture. If my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear their prayer, forgive their sins, and heal their land. Ito yung paulit-ulit nating naririnig doon sa mga nagpipreach kapag may panahong meron salot o kaya meron dumarating na mga problema sa buhay. Kung yung aking bayan, ano yung pinagagawa ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, you humble yourselves. At pagka tinignan natin yung salitang humble, ang tinutukoy doon ay mag-aayuno. Hindi lamang
sasabihin natin, nagpapakumbaba po ako, Panginoon. Kundi ipakita natin sa pamagitan ng galaw, ng kilos, na tayo nagpapakumbaba, mag-ayuno tayo. And then, maaaring yung pag-aayuno sa karaniwang mga Hudyo, yung kanilang Day of Atonement, sila nag-aayuno rin sa panahong yon. Binabanggit na sila 25 hours na nag-aayuno na hindi kakain. Magmula doon sa hapon hanggang kinabukasan, 25 hours na sila hindi kumakain. Yun ang kanilang ginagawa. Nagpapakita na ang sabi ay sila dapat magpakumbaba at talikuran ng kasalanan. So magagawa lamang natin talagang itatag yung ating obedience sa pamagitan ng totoong pagpapakumbaba, sa totoong pagnanais natin, talikuran yung ukol sa ating sarili at magnais tayong sumunod sa Panginoon. Sa araw nito ng linggo, itinatatag natin, napakahalaga yung ating yung prayer and fasting sa ating spiritual life. Na habang tayo ginaganap natin ito, pwede nating hilingin, ibalik ng Diyos sa atin yung pag-ibig sa Diyos, yung first love ng early Christian doon sa Panginoon. Paano nila ginawa yung pag-ibig sa Panginoon? Marahil sasabihin natin, mahal ko ang Panginoon. Pero ito na ba yung totoong uri ng pag-ibig na hinahanap ng Diyos? Ang Diyos ang nakakaalam kung gaano kaganda at kalalim yung pag-ibig sa Diyos na kailangan niya na magmumula sa atin. Ito yung ating ibigay. At binanggit nga ron sa Romans 5:5, sa pag-asa hindi tayo nabibigo sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ibinuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. So magagawa nating ibigin ng Diyos ng buong puso. Kaya lamang panot itatatag ito ng Holy Spirit. Magpapakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. So ilalagay sa atin ng Holy Spirit yung totoong pag-ibig sa Diyos. Yung bang pagkainibig na natin ng Diyos, kinasasabikan na natin yung worship. Kinasasabikan na natin yung Word of God. Kinasasabikan natin yung mag-pray. At laging meron patuto yung ating labi tungkol sa Panginoon. Pagka tayo nagsasalita, ang ating topic ay Panginoon. Bakit? Sapagkat gayon kalaki ang pag-ibig natin sa Diyos. Ang topic ng ating puso ay Diyos. Ang topic ng ating labi ay Panginoon. Itinatatag natin ang kanyang pangalan sa ating buhay. At sa ating pagwawakas sa araw nito, ay nais kung tayong lahat ay magpasya ng isang commitment na gagawin natin yung pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. At ang layunin natin, matupad natin yung dalawang ipinagagawa na utos ng Panginoon. Ano yung utos na yun sa Matthew 22:37 up to 39? Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kalwa, buong pag-iisip at buong lakas. At yung pangalawa naman, iibigin natin yung ating kapwa. Ito yung dalawang bagay na pinagagawa ng Panginoon. At ninanais niyang maitatag ito sa ating puso. At ito yung pagpapakita ngayon na totoong tayo nagsisi. Mamahalin na natin ang Diyos. Mamahalin na natin ang kapwa. At nakaugnay rin dito sa pagnanais natin itong sumunod. Mahal ng Diyos ang mga tao sa daigdig na ito. For God so loved the world. Nais ng Diyos na bagamat masasama ang mga tao, nais niyang ibalik ang mga taong yan. So, magnanais tayong mamagitan sa mga tao sa panahong ito. Ipagpipray natin. Hindi lamang yung ating personal na salvation. Hindi lamang salvation ng family, kundi salvation ng mga taong nakapaligid sa atin at sa daigdig na ito. Atin ilalapit sila sa Panginoon. So, una, ang ating hilingin sa Panginoon, may balik yung first love natin sa Diyos. At yung first love na yon, ang ating gagawin ay susunod na tayo doon sa dalawang ipinag-uutos ng Diyos. Iibigin natin ng Diyos ng buong puso, buong kalwa, buong pag-iisip at buong lakas. Yung pangalawa, iibigin na natin yung ating kapwa. Yung una, na pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos, susunod tayo sa kanyang mga utos. Yung pangalawa naman, sa ating pagsunod sa utos ng Diyos, iibigin natin na dalhin ang salita ng Panginoon doon sa mga tao. Yung pangalawa na tinutukoy ko na bahagi ng ating pananalangin, ipamamagitan natin yung ating sitwasyon ngayon. Sapagkat kapag hindi tumigil ang salot na ito ng coronavirus, iti lalapit sa ating tahanan, lalapit sa ating buhay. At hindi lamang yun, aapektuhan ito hindi lamang yung ating buhay, kundi yung kabuhayan ng ating kapaligiran. At kapag naapektuhan ang kapaligiran at yung pamumuhay,
may apekto rin ito sa atin. Kaya tayo magyuko saglit ng ating ulo, ating ipahayag ngayon yung ating pasya. Ulitin ko, sa Huwebes, Biyernes, Sabado, meron din tayong 3 days na prayer and fasting. Meron tayong 2 session per day na online din, and then prayer time. 1 hour and a half sa umaga, and then 1 hour and a half to 2 hours hapon. Ulitin ko, 1 hour and a half to 2 hours na prayer time sa umaga, gayon din sa hapon, for 3 days. Gagawin natin ang pananalangin. Gagamitin natin yung ating prayer list. Tayo magkukuli ng ulo. Panginoon, amin po inilalapit ang bawat nakikinig. Bigyan niyo po kami ng liwanag dito sa mga salitang amin narinig. Pagpalain niyo nga po kami, Panginoon, na maunawaan namin na yung pagbabalik loob sa Panginoon na hindi lamang sa salita, kundi magpapakita kami ng katunayan na talagang kami nagbabago na, nagnanais na kaming magbalik loob sa Panginoon. Tulad ng iyong pong binanggit sa bayang Israel, ito rin ay binabanggit niyo sa amin pong panahon. Na ang sabi niyo, even now, return to me, na binabanggit with all your heart, at binabanggit with prayer, with weeping, with mourning, at amin po nilalapit o Diyos with yung pag-aayuno namin gagawin this coming na Holy Week. Pagpalain nyo nga po yung bawat isa na nakikinig. Amin di po nilalapit sa pagkakataong ito. Yung mga kapatiran, nilalapit namin magsitibay sila sa pananampalataya. Magsitatag sila sa kanilang kaugnayan sa inyo. Maging sa panahong ito na merong iba't ibang pangangailangan na dumarating sa kanilang buhay. Hiniling po namin yung mga kapatiran na nagkukulang doon sa mga pagkain o kaya sa iba pang pangangailangan. Tugunan mo sila, Panginoon. Hiniling po namin sa may malapong kaparaanan, magkaroon ng katugunan yung kalapong pangangailangan. Inilalapit din po namin yung aming pong bansa at ang tundaigdig na ito, na yung salot na ito, ipakikilala yung kalawalatian ninyo, Panginoon. Yung pagnanais nyo pong ituwid kami mga tao. Pero ang amin naman pong bahagi, O Diyos, mamagitan na amin pong dalangin. Masugpo po itong salot na ito sa mabilis na kaparaanan. Amin po nilalapit na dumating na po yung mapayapa pong pamumuhay ayon po sa iyong sinasabi sa iyong salita. At mabalik uli kami doon sa aming pagdadala ng iyong salita, sa pagtuturo uli ng iyong salita, sa paggawa po ng alagad, at pagnanais namin maabot ang mas maraming tao upang mailigtas sa pangalan ni Jesucristo. Pagpalain niyo nga po itong bawat isang nakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen.